Nung una, akala ko tama ang desisyon kong pakasalan si Dariel. Hindi ako mayaman, hindi rin ako sanay sa marangyang buhay, pero naniwala ako na sapat na ang pagmamahalan para makahanap kami ng maayos na kinabukasan. Ako si Celine, simpleng babae na lumaki sa probinsya, sanay sa hirap pero may pangarap. Nang makilala ko si Dariel, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng iyon. Mabait siya nung una, maalaga at laging sinasabing hindi mahalaga kung saan ako galing, pero hindi pala siya ang magiging problema ko. Sa unang araw pa lang na tumira ako sa bahay nila, naramdaman ko na agad na hindi ako tanggap. Malaki ang mansyon nila, punong-puno ng mamahaling gamit, at bawat sulok parang may sariling kwento ng kayamanan. Pero kahit gaano pa kaganda ang bahay, ramdam ko agad ang lamig ng pagtanggap sa akin, lalo na mula sa kanyang ina, si Doña Carmela. Tahimik lang ako nung ipinakilala ko ni Dariel sa kanya. Nakasuot ako ng simpleng damit, maayos naman ang itsura ko, pero kita ko sa mga mata niya ang paghusga. Mula ulo hanggang paa, tinitigan niya ako na parang sinusukat ang halaga ko. Hindi siya ngumiti, ni hindi man lang ako kinamayan. Ang unang sinabi niya ay, "Eto na ba ang babaeng pinili mo?" Hindi sumagot si Dariel. Ngumiti lang siya at hinawakan ng kamay ko, pero ramdam kong hindi sapat iyon para ipagtanggol ako. Doon pa lang may kutob na ako na hindi magiging madali ang buhay ko sa bahay na iyon. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nagbago ang pakikitungo sa akin. Sa umpisa, mga simpleng utos lang. "Celine, pakikuha ng tubig. Celine, ayusin mo nga yan." Hindi ako tumanggi dahil iniisip ko baka ganun lang talaga sila sa bahay. Pero habang tumatagal, napapansin kong wala na akong pahinga. Kahit may mga kasambahay naman, ako pa rin ang tinatawag sa bawat maliit na gawain. Isang umaga, habang kumakain kami, napansin ni Doña Carmela ang sahig sa sala. May konting dumi lang, halos hindi nga halata, pero bigla siyang tumayo at tinawag ako. "Celine, nakita mo ba to?" Sabay turo sa sahig. Tumayo ako at lumapit, at bago pa ako makasagot ay sinabi niya agad, "Kung dito ka titira, matuto kang kumilos, hindi ka prinsesa dito." Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero pinili kong manahimik. Ayokong magkaroon ng gulo, lalo na't bagong kasal pa lang kami. Mas lalo pang lumala ang lahat nang dumating ang mga bisita niya isang hapon. Mga kaibigan niyang mayayaman, halatang sanay sa mataas na estado sa buhay. Habang nag-uusap sila sa sala, tinawag ako mula sa kusina. "Celine, magdala ka ng merienda." Ginawa ko naman. Inayos ko ang tray, dinala sa sala, at maingat na inilapag sa mesa. Pero bago pa ako makaalis ay narinig ko ang isa sa mga bisita na nagtanong, "Sino yan?" Sagot ni Doña Carmela, Siya yung napangasawa ng anak ko. Medyo hindi lang kami pareho ng kinalakihan." Napatingin sa akin ng mga bisita, may halong pagtataka at pangmamaliit. Pilit akong ngumiti, pero sa loob ko parang unti-unting bumabasag ang pagkatao ko. Parang ipinapakita niya sa lahat na wala akong karapatan na mapabilang sa kanila. Pagkatapos ng araw na iyon, mas naging malinaw ang lahat. Hindi lang ako basta manugang sa mata niya. Para sa kanya, isa lang akong taong kailangang magsilbihan ng bahay nila. Isang gabi, pagod na ako sa maghapong gawain sa bahay. Umupo sandali ako sa sala, pero bigla siyang dumating at nakita akong nakaupo. "Bakit ka nagpapahinga? Tapos ka na ba sa lahat ng gawain?" Hindi ako nakasagot agad. Tumayo ako at sinabing, "Sandali lang po, nagpapahinga lang ako." Pero hindi niya tinanggap yun. "Kung pagod ka na, sana hindi ka na nag-asawa ng mayaman. Hindi ka bagay sa ganitong buhay kung hindi ka marunong sumabay." Napayuko na lang ako. Nandoon si Dariel sa gilid pero hindi siya nagsalita. Hindi niya ako pinagtanggol. At doon ko unang naramdaman na mag-isa lang ako sa laban na ito. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang sugat na dala ng bawat salita at bawat utos. Pero pinili kong tiisin. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka sa paglipas ng panahon, matatanggap din nila ako. Na baka kung magsisikap ako,
Magbabago rin ang tingin nila sa akin. Hindi nila alam na sa bawat pagtitiis ko, may unti-unting nabubuo sa loob ko. Isang desisyon na hindi pa nila nakikita. Isang katotohanan na hindi pa nila alam. At pagdating ng tamang oras, iyon ang babago ng lahat. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang kahit katiting na respeto na natitira para sa akin sa loob ng bahay na iyon. Kung noong una ay pakiramdam ko lang na hindi ako tanggap, ngayon ay malinaw na ang papel ko sa mata ni Doña Carmela. Hindi na ako basta manugang. Isa na akong utusan sa sarili kong tinitirhan. Isang umaga, maaga akong naggising para maghanda ng almusal. Akala ko kung mas maaga akong kikilos at mas magiging maayos ang ginagawa ko, baka sakaling mabawasan ang galit sa akin. Tahimik akong nagluluto sa kusina nang bigla siyang pumasok. Hindi man lang ako binati. Diretso siyang tumingin sa mesa, saka sa akin. Celine, bakit ganyan pa rin ang ayos ng kusina? Malamig niyang tanong. Napatingin ako sa paligid. Maayos naman ang lahat. Walang kalat, walang nakatambak na hugasin. Pero bago pa ako makasagot, sumunod agad ang utos niya. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa buong bahay. Wala kang aasahan sa mga kasambahay para matuto ka. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang makita kong pinapaalis niya ang dalawang kasambahay sa kusina, doon ko naunawaan. Totoo pala ang sinabi niya. Ako na ang gagawa ng lahat. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero wala akong choice. Tahimik kong tinanggap ang mga utos niya. Mula sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng buong bahay, pati pag-aayos ng mga gamit nila, ako na ang gumagawa. Sa mga sumunod na araw, halos wala na akong pahinga. Gigising ako ng maaga at matatapas lang kapag gabi na. Kahit kumain, kailangan ko pang magmadali. Minsan, hindi na ako nakakapag-breakfast dahil may utos agad. At kung may magawa man akong mali, kahit maliit lang, agad niya akong pinapagalitan. Isang beses, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napadaan si Doña Carmela kasama ang isa niyang kaibigan. Narinig ko ang usapan nila kahit hindi ako nakatingin. Siya yan? Tanong ng kaibigan niya. Sagot niya, oo, pinilit ng anak ko. Kaya ayan, tinuturuan ko na lang kung paano maging kapaki-pakinabang. Napahinto ako sa ginagawa ko. Parang unti-unting sumikip ang dibdib ko sa bawat salitang naririnig ko. Hindi ko akalaing ganun niya ako tinitingnan. Parang wala akong ibang halaga, kundi maging tagapaglinis ng bahay nila. Mas masakit pa roon ang katahimikan ni Dariel. Araw-araw, nakikita niya ang ginagawa ko. Nakikita niyang pagod na ako, na hirap na ako. Pero ni minsan, hindi niya akong kinausap para kumustahin. Ni hindi niya ako tinanong kung okay lang ba ako. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Lumapit ako sa kanya habang nasa kwarto kami. Tahimik siyang nakahiga, hawak ang cellphone. Umupo ako sa gilid ng kama at tinawag siya. Dariel, pwede ba kitang makausap? Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo muna bago niya ibinaba ang tingin sa akin. Ano yon? Huminga ako ng malalim. Nahihirapan na ako. Hindi na tama yung ginagawa sa akin ni mama mo. Ako na lahat sa bahay. Wala na akong pahinga. Akala ko maiintindihan niya ako. Pero nag-iba ang itsura niya. Kumunot ang noo niya at napailing. Celine, alam mo naman kung anong klaseng pamilya ang pinasok mo. Hindi ka pwedeng magreklamo agad. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ako nagrereklamo.
Sinasabi ko lang na hindi na makatarungan. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Tigilan mo na yan. Putol niya. Respeto lang sa mama ko ang hinihingi ko. Kung hindi mo kaya, problema mo na yon. Napatigil ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Siya pa ang galit. Siya pa ang nagsabing ako ang may problema. Wala na akong nasabi. Tumayo na lang ako at tahimik na lumabas ng kwarto. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sa bahay na iyon, wala akong kakampi, wala akong masasandaman. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang lahat. Habang naglilinis ako ng sahig sa sala, biglang dumating si Doña Carmela. Nakatingin siya sa akin na parang may hinahanap na mali. Lumapit siya at tumikil sa harap ko. Celine, tawag niya. Tumingin ako sa kanya habang hawak ang map. Maglampasukan ng maayos, huwag kang tatamad-tamad. Inutil ka talaga kung ganyan ka magtrabaho. Hindi ako nakaimik. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko, pero pinigil kong umiyak. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap niya. Pero sa loob ko, unti-unti nang napupuno ang lahat. Hindi na ito simpleng pagtitiis. Hindi na ito tungkol sa pakikisama. May mali na talaga sa ginagawa nila sa akin. At kahit pilit kong pinipigilan, nararamdaman kong malapit na akong sumabog. Hindi na nawala ang mga salitang iyon sa isip ko. Sa bawat paghawak ko ng mop, sa bawat paghuhugas ko ng plato, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Doña Carmela na tinatawag akong inutil. Parang unti-unting nawawala ang dating ako. Yung babaeng may tiwala sa sarili, napalitan ng isang taong takot magkamali sa bawat galaw. Sinubukan kong magtiis pa. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka ganito lang talaga sa umpisa. Baka sinusubok lang nila ako. Baka kapag napatunayan ko ang sarili ko, matatanggap din nila ako. Pero habang tumatagal, mas lalo ko lang nararamdaman na hindi iyon ang mangyayari. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga gamit sa kusina, narinig kong may mga dumating na bisita. Mga kaibigan na naman ni Doña Carmela. Mabilis akong kumilos, inihanda ang tsaa at merienda, sinigurong maayos ang lahat bago ko dinala sa sala. Alam ko na ang gagawin, alam ko na ang magiging papel ko sa harap nila. Paglapag ko ng tray, narinig agad ang bulungan ng mga bisita. Hindi man nila direktang sinasabi sa akin, ramdam ko ang tingin nila. Parang hindi ako kabilang. Parang isa lang akong taong nagkamaling mapunta sa lugar na hindi para sa akin. Celine, dito ka muna. Biglang utos ni Doña Carmela. Napatigil ako. Hindi ako agad nakaalis. Nakatingin siya sa akin habang hawak ang tasa ng tsaa. Maghintay ka, baka may ipagawa pa ako. Tumanggo lang ako at tumayo sa gilid. Tahimik, hindi gumagalaw, parang isang gamit na naghihintay utusan. Ilang minuto ang lumipas, pero pakiramdam ko, oras na ang binilang ko sa kahihiyan. Alam mo, biglang sabi ng isa sa mga bisita. Nakatingin kay Doña Carmela, pero patagong sinisilip ako. Matapang ang anak mo, hindi biro ang kumuha ng ganyang klaseng babae. Nagkatawanan sila. Hindi malakas, pero sapat para marinig ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Gusto kong mawala sa lugar na iyon pero hindi ako pwedeng umalis. Sumagot si Doña Carmela. Hindi man lang tinatago ang tono niya. Kaya nga tinuturuan ko na lang. Kahit papaano, dapat may silbi. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Pero pinilit ko pa ring maging matatag. Pinilit kong manatiling tahimik. Pagkatapos ng pag-uusap nila, bumalik ako sa kusina. Doon ko na hinayaan ng sarili ko na maupo sandali. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o sobrang lungkot. Siguro pareho. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatiis. Hinintay kong makauwi si Dariel sa kwarto. Tahimik siya gaya ng dati, parang walang nangyayari sa bahay na iyon. Lumapit ako sa kanya, mas buo na ang loob ko kaysa noong nakaraan.
Dariel, kailangan na nating mag-usap. Sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. Napatingin siya sa akin, halatang naiinis agad. Ano na naman? Huminga ako ng malalim. Hindi na tama ang ginagawa sa akin ng mama mo. Hindi na ako tinatrato bilang asawa mo. Ginagawa akong katulong. At hinahayaan mo lang. Ilang segundo siyang natahimik. Akala ko iisipin niya ang sinabi ko. Akala ko makikinig siya. Pero mali ako. Celine, paulit-ulit na lang to. Sagot niya. Malamig ang boses. Sinabi ko na sa'yo, intindihin mo na lang. Ganyan talaga si mama. Napailing ako. Hindi na to simpleng pag-intindi. Nasasaktan na ako. Pinapahiya niya ako sa harap ng iba. Wala na akong dignidad sa bahay na to. Bigla siyang tumayo. Kita ko ang inis sa mukha niya. Ano bang gusto mong mangyari? Nakakampihan kita laban sa sarili kong ina? Napatigil ako. Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Pero alam ko ang sagot. Hindi ko hinihingi na kalabanin mo siya. Ang hinihingi ko lang, ipagtanggol mo ko, asawa mo ko. Pero hindi niya iyon tinanggap. Kung hindi mo kayang makisama, baka hindi ka talaga bagay dito. Sagot niya, diretso sa akin. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Mas masakit pa iyon kaysa sa mga salita ng biyenang ko. Dahil galing iyon sa taong inaasahan kong kapilang ko. Wala na akong nasabi. Tumalikod ako at naupo sa gilid ng kama. Tahimik na pumatak ang luha ko. Hindi ko nasubukang itago. Kinabukasan, parang mas lalong naging mabigat ang lahat. Habang naglilinis ako ng sala sa lugar, naramdaman ko ang presensya ni Doña Carmela sa likod ko. Hindi ko pa siya tinitingnan, alam ko na ang susunod na gagawin. Celine, tawag niyang matalimang boses. Tumigil ako at tumingin sa kanya. Nakatingin siya sa sahig na linilinis ko. Ganito ba ang paglampaso? Sabi niya. Sabay turo ang isang bahagi na hindi naman halata ang dumi. Ang tamad mo talaga. Hindi pa ako nakakasagot, bigla niyang itinuro ang map sa kamay ko. Ayusin mo! Maglampaso ka ng maayos! Inutil ka talaga! Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na kayang itago ang sakit at kahihiyan. Tumulo ang luha ko sa harap niya. Tahimik lang ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. At sa unang pagkakataon, hindi na lang sakit ang nararamdaman ko. May halo na itong galit. Isang galit na matagal ko nang kinikimkim. Isang galit na alam kong hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na pinunasan agad ang luha ko. Hinayaan ko lang itong pumatak habang hawak ko pa rin ang mop. Tahimik ang buong sala. Pero sa loob ko, parang ang dami nang sumisigaw. Hindi na lang ito simpleng sakit. May bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang matagal ko nang kinikimkim ang lahat pero ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalalim. Tumalikod si Doña Carmela na parang wala lang nangyari. Para sa kanya, normal lang ang mga salitang binitiwan niya. Para sa kanya, karapat-dapat lang ako sa ganung trato. At sa sandaling iyon, mas lalo kong naunawaan kung gaano ako kaliit sa mata niya. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang araw na pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang sitwasyon ko. Hindi ito pagsubok lang. Hindi ito pansamantala. Ito na talaga ang tingin nila sa akin. Nang gabing iyon, tahimik lang ako nakaupo sa gilid ng kama. Wala si Dariel sa kwarto. Hindi ko na rin siya hinanap. Hindi ko na rin inaasahan na kakausapin niya ako o aalamin kung ano ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, unti-unti ko nang tinatanggap na wala akong kakampi sa bahay na ito. Habang nakatitig ako sa sahig, dahan-dahang bumalik sa isip ko ang mga alaala na matagal ko nang pilit nilalayo sa sarili ko. Mga bagay na pinili kong itago, hindi dahil ikinahihiya ko, kundi dahil gusto kong mamuhay ng simple. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay ng hindi umaasa sa kung anong meron ng pamilya ko. Lumaki akong hindi naghihirap, pero hindi rin ako lumaki na ipinagyayabang ang kung anong meron kami. Ang tatay ko, si Alejandro, isang negosyante na kilala sa mundo ng mga negosyo.
Pero sa bahay, isa lang siyang ama na matahimik at mapagbigay. Hindi niya ako pinalaki para umasa sa pera. Tinuruan niya akong tumayo sa sarili kong paa. Kaya nang makilala ko si Dariel, hindi ko sinabi kung sino ako. Hindi ko sinabi kung anong klaseng buhay ang iniwan ko. Pinili kong ipakita sa kanya ang tunay kong pagkatao, hindi ang estado ko sa buhay. At naniwala ako na ganun din ang tinitignan niya sa akin. Pero ngayon habang iniisip ko ang lahat, napagtanto kong mali ang pinili kong pananahimik. Hindi nila ako minamaliit dahil wala akong pinanggalingan. Minamaliit nila ako dahil hinayaan kong isipin nila na wala akong halaga. Napahawak ako sa kamay ko habang unti-unting bumibigat ang paghinga ko. Hindi ako galit sa sarili ko dahil sa pinili kong maging simple. Pero nasasaktan ako dahil ginamit yun laban sa akin. Ginawa nila akong mahina sa paningin nila. May isang maliit na kahon sa loob ng aparador. Matagal ko nang hindi binubuksan. Dahan-dahan akong tumayo at nilapitan niyon. Nang mabuksan ko, nakita ko ang mga lumang gamit na dala ko nung umalis ako sa amin. Isang simpleng kwentas, ilang dokumento, at isang larawan namin ng tatay ko. Hinawakan ko ang litrato. Nandun ang ngiti ko. Totoo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nandun din siya. Tahimik pero ramdam ang pagmamalasakit. Hindi niya ako pinigilan nung umalis ako. Sabi niya, kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita. Pero tandaan mo anak, huwag mong hahayaan na tapakan ka ng kahit sino. Napapikit ako. Ngayon ko lang ulit narinig sa isip ko ang mga salitang iyon. At ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang paalala niyang iyon. Ibinaba ko ang litrato at isinara ang kahon. Hindi pa ako handang ilabas ang lahat ng katotohanan. Hindi ito ang tamang oras. Pero alam ko na sa sarili ko na hindi ako magtatagal sa ganitong sitwasyon. Hindi ako mahina. Hindi ako inutil tulad ng sinasabi ni Doña Carmela. Pinili ko lang manahimik. Pinili kong magtiis. Pero hindi ibig sabihin nun na wala akong kayang gawin. Kinabukasan, bumalik ako sa mga gawain ko tulad ng dati. Tahimik, walang reklamo, walang sagot sa bawat utos. Pero iba na ang nasa isip ko. Hindi na ako umaasa na matatanggap nila ako. Hindi ko na rin hinihintay na magbago si Dariel. Sa halip, unti-unti kong binubuo ang loob ko. Inaalala ko kung sino ako bago ako napunta sa bahay na ito. Inaalala ko ang lakas na meron ako, ang dignidad na hindi dapat nawawala kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Habang naglilinis ako ng mesa sa sala, dumaan si Doña Carmela at tinignan ako. Wala siyang sinabi pero ramdam ko pa rin ang paghusga niya. Dati, sapat na yun para manghina ako. Pero ngayon, hindi na. Hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya. Hindi niya alam kung gaano pa katagal kong kayang magtiis. At higit sa lahat, hindi niya alam na may darating na panahon na magbabago ang lahat. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na ako ang babaeng tahimik lang na tumatanggap ng lahat. Hindi na ako ang taong kaya nilang apihin. Dahil sa likod ng pananahimik ko, may katotohanan na unti-unti nang handang lumabas. At kapag nangyari iyon, alam kong wala nang makakapigil sa pagbabalik ng respeto na matagal nilang kinuha sa akin. Maagang umaga pa lang, ramdam ko na agad na may kakaibang mangyayari. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mabigat na hangin sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid pero alam kong hindi iyon magtatagal. May mga araw talagang ganito, yung parang may darating na hindi mo alam kung handa ka bang harapin. Habang naglilinis ako sa sala, napansin kong sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan sa ladas. Isa-isa, bumababa ang mga bisita ni Doña Carmela. Mga pamilyar na mukha na rin ng iba, yung mga taong ilang beses ko nang napagsilbihan habang pinapahiya ako sa harap nila. Nakasuot sila ng mamahaling damit, halatang may mga estado sa buhay. At ako, nakayuko habang hawak ang mop, parang hindi bahagi ng mundong iyon. "Celine!" Malakas na tawag ni Doña Carmela mula sa hagdan. Napatingin ako sa kanya. Nakasuot siya ng elegante, parang may espesyal na okasyon. "Bilisan mo ang kilos mo. Marami tayong bisita ngayon. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay." Tumango lang ako.
Hindi ko na sinagot. Sanay na ako sa tono ng boses niya. Sanay na ako sa paraan ng pag-utos niya na parang wala akong sariling pagod o nararamdaman. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Inikot ko ang buong sala, inayos ang mga upuan, pinunasan ang mesa at sinigurong walang kahit anong dumi sa sahig. Pero kahit anong gawin ko, alam kong may hahanapin at hahanapin pa rin siyang mali. Hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang ilang minuto, bumaba siya at diretsyong lumapit sa akin. Hindi pa man siya nagsasalita, alam ko na agad ang susunod na mangyayari. Tinignan niya ang sahing na nilampaso ko, saka napailing. "Ganito ba ang paglilinas?" Sabi niya may halong pangmamaliit sa boses. "Parang wala kang ginagawa, sayang ang oras sa'yo." Napahinto ako. Pinilit kong maging kalmado. "Malinis naman po, Doña Carm." Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Bigla niyang kinuha ang mop sa kamay ko at ibinagsak sa sahig. "Huwag mo akong sasagutin. Kung hindi mo kayang gawin ng maayos, huwag ka nang gumawa." Napatingin sa amin ang ilang bisita na kakapasok pa lang. Ramdam ko agad ang mga mata nila sa amin. Yung iba, nagbubulungan. Yung iba, nakangisi. Parang nanonood sila ng palabas. At ako, ang bida ng kahihiyan. "Lampaso ka ulit!" Sigaw niya sapat para marinig ng lahat. "Ayusin mo! Ang tamad-tamad mo! Inutil ka talaga!" Naramdaman ko ang init ng mukha ko. Gusto kong mawala sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero pinigilan ko pa rin. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may hinihintay ako. Dahan-dahan kong pinulot ang mop at nagsimulang lampaso ulit. Tahimik, walang imik. Kahit nanginginig na ang kamay ko, pinilit kong maging maayos ang bawat galaw. Pero habang ginagawa ko iyon, naririnig ko pa rin ang mga bulungan sa paligid. Ganyan na pala ang napangasawahan ng anak niya. Kawawa naman, parang katulong lang. Hindi bagay sa pamilya nila. Bawat salita, parang kutsilyong tumatama sa akin. Pero hindi na ako umiiyak. Hindi na tulad ng dati. Iba na ang nararamdaman ko ngayon. Hindi na lang sakit, kundi desisyon. Habang patuloy akong naglilinis, dumating si Dariel. Nakita niya ang nangyayari. Nakita niya kung paano ako pinapahiya ng sarili niyang ina sa harap ng maraming tao. Sandali siyang tumigil. Parang nagdadalawang isip kung lalapit ba siya o hindi. Pero tulad ng inaasahan ko, wala siyang ginawa. Umupo siya sa gilid, parang normal lang ang lahat. Doon tuluyang nawala ang natitirang pag-asa ko sa kanya. Pagkatapos kong matapos ang sahig, tumayo ako at huminga ng malalim. Hindi ko na pinansin ang tingin ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko na rin hinintay na may magsalita pa. Pero hindi pa pala tapos. "Celine!" Muli akong tinawag ni Doña Carmela. Lumapit siya sa akin, mas malapit kaysa dati. Kita ko ang talim niyang tingin, yung parang gusto akong durugin sa harap ng lahat. "Alam mo ba kung gaano kakahihiyahin?" Sabi niya hindi na mahina ang boses. "Kung hindi ka lang pinilit ng anak ko, matagal ka lang pinalayas dito. Wala kang kwenta, wala kang silbi, at hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito." Tahimik ang buong sala. Lahat nakatingin sa amin. At sa pagkakataong iyon, ramdam ko na ang hangganan ko. Hindi na ako yung babaeng kayang tumanggap lang ng tumanggap. Hindi na ako yung taong magtitiis kahit nawawala na ang sarili niya. Dahan-dahan kong tumingaw at tumingin diretso sa kanya. Hindi pa ako nagsasalita. Pero sa loob ko, alam ko na. Ito na ang huling beses na papayagan akong tapak-tapakan nila. At hindi na nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pa ako nakakabawi sa sarili ko nang biglang may malakas na ugong na narinig mula sa labas. Sa una, parang hindi ito pinansin ng iba. Pero habang lumalakas ang tunog, napatingin na rin ang lahat sa labas ng malalaking bintana ng sala. Isa-isa silang tumayo, nagtataka kung anong nangyayari. Huminto rin si Doña Carmela sa pagsasalita. Bahagya siyang napakunot ang noo habang nakatingin sa labas.
Ang mga bisita niya nagsimulang magbulungan. Hindi na tungkol sa akin ang usapan nila, kundi sa kung anong paparating. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita, isang helicopter ang unti-unting bumababa sa malawak na garden ng mansyon. Hindi ito pangkaraniwang tanawin. Kahit gaano pa kayaman ng pamilya nila, hindi basta-basta may ganitong eksena sa harap ng bahay nila. Halos lahat ay napalapit sa bintana. Sinusubukang makita kung sino ang sakay nito. Tahimik lang akong nakatayo. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumunod sa kanila. Pero sa loob ko, parang may bumalik na matagal kong kinimkim. Isang pakiramdam na pamilyar. Isang presensya na hindi ko kilanman nakalimutan. Huminto ang helikopter. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto nito. At nang may bumabang lalaki, nakasuot ng maayos na suit, diretso ang tindig at kalmado ang galaw, tuluyang natahimik ang lahat. Kilala ko ang lakad na iyon. Kilala ko ang aura na dala niya. Kahit gaano katagal ang lamipas, hindi ko iyon makakalimutan. Ang tatay ko, hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa sarili kong kamay. Tahimik lang ako, pero ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko siya inaasahang darating. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong oras. Sino yon? Narinig kong tanong ng isa sa mga bisita. Hindi agad nakasagot si Doña Carmela. Nakatingin lang siya. Parang sinusubukang alalahanin kung kilala niya kung lalaking iyon. Pero hindi pa man siya nakakaisip ng sagot, nakita na namin ang paglapit ng tatay ko sa pintuan ng bahay. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok siya ng may kasamang ilang tao. Tahimik ang bawat hakbang niya, pero ramdam ang bigat ng presensya niya sa buong sala. Lahat ng mata, nasa kanya. Wala nang nakatingin sa akin, hanggang sa tumigil siya at tumingin, diretso sa akin. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Kahit pilit kong pinipigil ang emosyon ko kanina, kusang lumapit ang paa ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero siya ang unang nagsalita. Celine. Isang salita lang, pero sapat na iyon para magbago ang lahat. Parang napako ang lahat sa kinatatayuan nila. Ang mga bisita, si Doña Carmela, pati si Dariel, sabay-sabay na patingin sa akin. Kita ko ang pagtataka sa mukha nila. Lumapit pa siya ng kaunti. Sa kabahagyang tumingin sa paligid bago muling bumalik ang tingin niya sa akin. Anak ko, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang nangyayari sa'yo? Hindi ako agad nakasagot. Parang biglang bumalik ang lahat ng emosyon na pilit kong kinokontrol. Pero pinilit kong manatiling kalmado. Okay lang po ako. Mahinang sagot ko, kahit alam kong hindi iyon totoo. Hindi siya naniwala. Kita ko iyon sa mata niya. Ngunit hindi na niya ako pinilit magsalita pa. Sa halip, tumingin siya sa ibang tao sa paligid. At doon nagsimula ang pagbabago. Magandang araw, sabi niya. Kalmado pero matatag ang boses niya. Parang may bombang sumabag sa gitna ng sala. Narinig ko ang ilang hiningang naputol. May mga nagbulungan, may mga biglang nag-ayos ng tindig. Kilala nila ang pangalang iyon. Hindi man lahat, pero sapat na para malaman nilang hindi basta-basta ang taong nasa harap nila ngayon. Napatingin si Doña Carmela sa akin, saka sa kanya. Kita ko ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa pagmamataas, napalitan iyon ng pagkalito. Villarreal? Ulitin niya. Parang hindi makapaniwala. Anong sadya ninyo dito? Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang tahimik sa kadahan-dahang tumingin sa akin. Napadaan lang ako para kunin ang anak ko. Tumigil ang oras. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Si Dariel napatayo bigla. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya pinansin ng tatay ko. Sa halip, lumapit siya sa akin at marahang hinawak ang balikat ko. Hindi ka dapat nandito. Mahinang sabi niya, pero sapat para marinig ng lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ulit ang pakiramdam na may kakampi ako. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako mag-iisa. Pero sabay nito, alam ko rin na hindi pa ito ang katapusan. Dahil ang katotohanan na matagal kong itinago ay tuluyang nang nabunyag. At hindi na nila ito kayang baliwalain. Hindi agad nakaimik ang kahit sino sa loob ng sala. Parang lahat sila ay naghihintay na may magsalita para makumpirma kung totoo ba ang narinig nila. Pero walang umimik. Lahat nakatingin lang sa amin ng tatay ko, lalo na sa akin. Dahan-dahang inalis ko ang kamay niya sa balikat ko at humarap sa kanila. Hindi na ako nakayuko tulad ng dati.
Hindi na ako yung babaeng naninginig sa bawat tingin nila. Ngayon, diretso na ang tingin ko. Kalmado, pero matatag. Si Doña Carmela ang unang nakabawi. Lumapit siya ng kaunti, pilit inaayos ang ekspresyon ng mukha niya. Halatang naguguluhan pa rin siya, pero pinipilit niyang kontrolin ang sitwasyon. Selene, totoo ba to? Tanong niya, hindi na kasing talim ng dati ang boses niya. Hindi ako agad sumagot. Tinignan ko muna siya. Inalala ko ang lahat ng sinabi niya sa akin, ang lahat ng kahihiyan na ipinaranas niya sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumanggo. Hindi ko lang po sinabi. Mahinahon kong sagot. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil gusto kong makita kung paano ninyo ako tratuhin bilang ako. Natahimik siya. Wala siyang naisagot agad. Ang mga bisita halatang hindi na komportable. Yung iba nag-iwas ng tingin. Yung iba naman nagkunwaring may inaayos sa kanilang mga gamit. Si Dariel naman nakatayo lang sa gilid. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kita ko sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Pagkalito, pagsisisi, at takot. Selene, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Napalingon ako sa kanya. Dati baka nasaktan ako sa tanong na iyon, pero ngayon malinaw na ang sagot ko sa sarili ko. Sinubukan kong ipakita kung sino ako. Sabi ko, pero hindi mo man lang ako pinili na ipagtanggol. Wala siyang naisagot. Yumuko nang siya. Lumapit si Doña Carmela. Ngayon mas maingat na ang kilos niya. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na rin matalim ang tingin niya. Parang ibang tao ang nasa harap ko. Selene, kung may mga nasabi man ako, hindi ko naman sinasadya. Napahinto siya nang itaas ko ang kamay ko. Hindi ko siya hinayaang tapusin ang sasabihin niya. Hindi po aksidente ang mga salitang sinabi ninyo sa akin. Hindi rin aksidente ang ginawa ninyo sa akin araw-araw. Tahimik ulit ang buong sala. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ng tatay ko sa likod ko. Alam kong pinipigilan niyang sarili niyang magsalita. Hinahayaan niya akong harapin ito sa sarili kong paraan. Ginawa ninyo akong katulong. Dagdag ko, pinahiya ninyo ako sa harap ng mga tao. Tinawag ninyo akong inutil. At hinayaan ninyo ang anak ninyo na manahimik. Napatingin ako kay Dariel, hindi siya makatingin sa akin. Hindi ko na po kailangan ng paliwanag ngayon dahil malinaw na ang lahat sa akin. Lumapit si Doña Carmela, ngayon halatang kinakabahan na. Selene, hindi mo naman kailangang umalis. Pwede pa nating ayusin to. Pamilya tayo. Hindi ninyo po ako itinuring na pamilya. Putol ko. Diretso ang tingin ko sa kanya. Wala na siyang naisagot. Ang mga bisita niya unti-unti nang nagpaalam. Hindi na sila komportable sa nangyayari. Yung iba hindi man lang ako matingnan. Yung iba naman pilit na nangumite bago tuluyang lumabas. Naiwan kaming tatlo sa gitna ng sala. Si Dariel lumapit sa akin pero may pag-aalinlangan. Selene, please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ayusin to. Tinignan ko siya ng matagal. Hinanap ko sa mukha niya yung lalaking minahal ko noon, pero wala na siya doon. Ang nakikita ko na lang ay isang taong piniling manahimik habang nasasaktan ako. Huli na, Dariel. Mahinang kong sabi, napapikit siya. Parang nasaktan sa sinabi ko, pero hindi na ako nagdalawang isip. Lumapit ang tatay ko sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang suporta niya. Hindi niya ako pinipilit. Hinahayaan niya akong magdesisyon. Huminga ako ng malalim. Uuwi na ako. Hindi na ako humingi ng pahintulot. Hindi na ako nagpaalam parang may utang ako sa kanila. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Sa bawat hakbang ko, parang may unti-unting nawawala sa dibdib ko. Yung bigat na matagal kong dala, unti-unti nang gumagaan. Pagdating ko sa labas, naandoon pa rin ang helicopter, nakahanda, tahimik. Sumunod ang tatay ko sa akin. Bago ako sumakay, napatingin ako babalik sa bahay. Doon sa lugar kung saan ko naramdaman ang pinakamalalim na kahihiyan sa buhay ko. Pero ngayon,
Wala na akong nararamdamang takot. Tanging katiyakan na hindi na ako babalik sa ganoong sitwasyon. Sumakay ako sa helicopter nang hindi na lumilingon ulit. At sa pag-angat namin mula sa lupa, alam kong tuluyan ko nang iniwan ang buhay na pilit akong dinurog. Pero kasabay ng pag-alis ko, may isa pang bagay na sigurado ako. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil ngayon, ako na ang may kontrol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Tahimik ang loob ng helicopter habang unti-unti kaming lumalayo sa mansyon na iyon. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lang ako sa labas. Pinapanood ang bahay na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin ko. Doon ko napagtanto na hindi lang lugar ang iniwan ko, kung hindi isang bahagi ng buhay ko na matagal kong pinilit panatilihin kahit ako na mismo ang nasasaktan. Hindi rin agad nagsalita ang tatay ko. Kilala niya ako. Alam niyang kailangan ko ng sandaling ito para mag-isip, para buuin ulit ang sarili ko matapos ang lahat ng nangyari. Pero hindi rin niya ako hinayaang manatili sa katahimikan ng matagal. "Gaano katagal mo itong tiniis?" tanong niya. Kalmado ang boses pero ramdam ko ang bigat nito. Sandali akong napapikit bago sumagot. "Simula pa po nung tumira ako doon," mahinahon kong sabi. "Akala ko kakayanin ko. Akala ko magbabago sila." Hindi siya agad nagsalita. Kita ko sa gilid ng mata ko ang bahagyang pag-igting ng panga niya. Hindi siya galit na maingay, pero mas delikado ang ganong katahimikan. Alam kong nasaktan siya para sa akin. Hindi ka dapat nila trinato ng ganon, at lalong hindi ko hahayaang walang mangyari pagkatapos ng ginawa nila. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako nagtaka sa sinabi niya. Kilala ko ang tatay ko. Hindi siya basta nagpapalampas, lalo na kung pamilya na niya ang nasasaktan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi agad ako sumagot. Hindi dahil ayaw ko, kung hindi dahil gusto kong masigurong tama ang gagawin namin. Paglapag namin sa isa sa mga property niya sa lungsod, sinalubong kami ng mga tauhan niya. Maayos, tahimik at disiplinado. Ibang-iba sa magulong alaala na iniwan ko. Parang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga ako ng maayos. Dinala niya ako sa opisina niya. Doon kami umupo, magkaharap. Parang dati nung ako ay mas matapa at humihingi ng payo sa kanya. "Celine," sabi niya, mas direkto na layon ang tono niya. "Alam mo bang may koneksyon ng negosyo nila sa isa sa mga kumpanya natin?" Napakumatang noo ko. "Hindi ko po alam." Tumanggo siya. "Matagal na. Hindi lang nila alam kung gaano kalaki ang hawak natin sa ilang parte ng operasyon nila." Doon ko unti-unting naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi lang ito tungkol sa emosyon. May mas malalim na usapin na pwedeng gamitin para panagutin sila. Hindi ko sila basta parurusahan ng walang dahilan, pero kung may mga obligasyon sila na hindi nila tinutupad, karapatan nating ipaglaban iyon. Huminga ko ng malalim. "Kung iyon ang tama, suportado ko po kayo." Tumanggo siya. Parang inaasahan na niya ang sagot ko. "Hindi ko gagawin ito dahil lang sa galit. Gagawin ko ito dahil kailangan nilang matutunan ang leksyon." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso. Tahimik pero sistematiko. Naglabas ng mga dokumento, nakontak ang mga legal team at unti-unting hinabol ang lahat ng obligasyon ng pamilya ni Dariel. Hindi ito padalos-dalos. Lahat may basehan, lahat may ebidensya. Habang nangyayari ang lahat, hindi ako nagpakita sa kanila. Hindi ako tumawag, hindi ako nagpadala ng mensahe. Hindi ko na kailangang magsalita. Sapat na ang mga pangyayaring unti-unting bumabagsak sa kanila. May mga balita na umabot sa akin na nagsisimula ng maapektuhan ang negosyo nila, na may mga kontrata silang nawawala, na may mga taong dati nilang kapangkin na ngayon ay lumalayo na. At sa bawat balitang naririnig ko, hindi ako nakaramdam ng saya, pero nakaramdam ako ng katarungan. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa veranda ng bahay ng tatay ko, napatingin ako sa malayo. Tahimik ang paligid. Walang sigaw, walang pangmamaliit, walang utos. Sa unang pagkakataon, payapa. Pero alam kong hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa nila lubos na nararamdaman ang epekto ng lahat.
at hindi pa rin nila lubos na nauunawaan kung ano ang ginawa nila sa akin. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na ako babalik bilang taong api, kung hindi bilang taong may dignidad na hindi na kailanman nila kayang tapakan. Lumipas ang mga linggo at tuluyan ang naramdaman ng pamilya ni Dariel ang epekto ng mga desisyong ginawa ng tatay ko. Hindi ito biglaan, kundi unti-unting pagbagsak na mas masakit dahil wala silang magawa para pigilan. Isa-isang nawala ang mga kontrata nila, may mga partner na umatras at may mga negosyong napilitang magsara dahil sa mga obligasyong hindi nila agad natugunan. Naririnig ko ang lahat ng ito hindi dahil hinahanap ko, kundi kusa itong dumarating sa akin. May mga taong nagsasabi, may mga balitang kumakalat, at minsan, mismong mga dating kakilala nila ang nagkukwento kung paanong nagbago ang sitwasyon sa mansyon na minsan kong tinirhan. Hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na ako ang nasa loob ng bahay na iyon, tahimik na naglilinis habang pinapahiya sa harap ng ibang tao. Ngayon, sila naman ang nahaharap sa mga tingin ng ibang tao, pero hindi na paghanga ang nararamdaman sa kanila, kundi pagdududa. Isang hapon, habang nasa opisina ako ng tatay ko, may pumasok na isa sa mga tauhan niya at may iniabot na dokumento. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid, pero narinig ko ang usakan nila. "Sir, tuluyan na pong na-freeze ang ilan sa assets nila," sabi ng tauhan. "At may ilan pang kaso na posibleng isampa kung hindi nila mababayaran ang natitirang utang." Tumanggo lang ang tatay ko. Hindi siya nagpakita ng emosyon pero alam kong seryoso ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng problema sa negosyo. Unti-unti nang nawawala ang pundasyon ng kayamanan nila. Pagkaalis ng tauhan, napatingin siya sa akin. "Naririnig mo naman ang nangyayari," sabi niya. Tumanggo ako. "Oo po." "May gusto ka bang baguhin sa ginagawa natin?" tanong niya, direkta. Sandali akong natahimik, hindi dahil nagdadalawang isip ako, kundi gusto kong maging sigurado sa sagot ko. Hindi ito desisyon na dapat dala ng galit lang. "Wala po," sagot ko sa huli. "Hindi naman natin silang inaapi, pinapabayaran lang natin ang obligasyon nila." Tumanggo siya, parang natuwa sa sagot ko. Tama. Hindi ito paghihiganti. Ito ay responsibilidad. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na balita na hindi ko inaasahan, pero somehow alam kong darating din. Si Dariel. Nasa sala ako noon nang sabihin ng isa sa mga tauhan niya na may bisita ako. Paglabas ko, nakita ko siya. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na maayos ang itsura niya at halata ang pagod sa mukha niya. Parang ilang araw nang hindi natutulog. "Celine," tawag niya, mahina ang boses. Hindi ako agad lumapit. Tumayo lang ako sa kinatatayuan ko, pinagmamasdan siya. Hindi na ako yung babaeng agad lalapit kapag tinawag niya ang pangalan ko. "Ano ang kailangan mo?" Mahinanom kong tanong. Napayuko siya sandali bago muling tumingin sa akin. "Kailangan ko ng tulong mo." Hindi ako nagulat sa sinabi niya, pero hindi ibig sabihin nun ay handa akong ibigay ang hinihingi niya. "Anong klaseng tulong?" tanong ko. Humina siya ng malalim. "Celine, alam mo naman kung anong nangyayari sa amin. Nawawala na lahat. Wala na kaming matakbuhan." Saglit siyang tumigil, parang nahihirapan sa sasabihin. "Pakiusap, kausapin mo ang tatay mo, kahit bawasan lang ang pressure sa amin." Tahimik lang akong nakinig. Walang galit sa dibdib ko, pero wala rin akong awa na katulad ng dati. Hindi na ako bulag sa katotohanan. "At bakit ko gagawin yun?" tanong ko, direkta. Napatigil siya. Hindi agad siya nakasagot. Kita sa mukha niya na hindi niya alam kung paanong sasagutin yun. "Celine, nagkamali ako. Hindi kita ipinagtanggol. Hinayaan kitang masaktan. Pero nagsisisi ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na itama ang lahat." Napatingin ako sa kanya ng matagal. Hinanap ko sa mga mata niya ang sincerity na sinasabi niya. Pero kahit nandun iyon, hindi na sapat. "Hindi lang ikaw ang nagkamali, Dariel.
Araw-araw akong pinahiya sa bahay ninyo. Araw-araw akong ginawa ng mama mo na parang walang halaga. At araw-araw pinili mong manahimik. Napayuko siya. Wala siyang ipagtatanggol sa sarili niya. Hindi mo ako pinili noon, kaya wala kang karapatang piliin ako ngayon dahil lang kailangan mo ako. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mahinang hangin mula sa labas. Celine, muli niyang tawag, pero mahina na. Hindi na ako lumapit, hindi na ako nagdalawang isip. Tapos na tayo, sabi ko, kalmado pero malinaw. Sa sandaling iyon, parang tuluyan ng bumagsak ang natitirang pag-asa sa mukha niya. Hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Pinanood ko lang siya hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. At habang nakatayo ako doon, wala akong naramdamang pagsisisi. Dahil sa unang pagkakataon, pinili ko na ang sarili ko. Pagkaalis ni Dariel, matagal akong nanatiling nakatayo sa sala. Hindi dahil umaasa pa ako na babalik siya, kundi dahil pinoproseso ko ang lahat ng nangyari. Minsan, kahit tama ang desisyon mo, hindi pa rin agad nawawala ang bigat na dala nito. Pero sa pagkakataong iyon, malinaw sa akin na wala na akong babalikan. Hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. Hindi na ako nagtanong kung kamusta na sila o kung may natitira pa bang kayamanan sa kanila. Hindi ko na kailangan malaman. Sapat na sa akin na natapos ko ang yugto ng buhay ko na matagal kong kinulong ang sarili ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala ako sa opisina ng tatay ko. Hindi niya ako pinilit na tumulong, pero kusa akong nag-offer. Gusto kong muling buuin ang sarili ko, hindi bilang asawa ng kung sino, kundi bilang ako, bilang Celine na may kakayahang tumayo sa sarili niyang paa. Unti-unti niyang ipinakilalo sa akin ang ilang bahagi ng negosyo. Hindi ito madali. Maraming kailangang aralin, maraming desisyong kailangang pag-isipan. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong bumabalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Isang hapon, habang nasa opisina ko at inaayos ang ilang dokumento, pumasok ang patay ko. Tahimik siyang umupo sa harap ko at tinignan ang ginagawa ko. Mas mabilis kang natututo kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. May bahagyang ngiti. Napangiti rin ako. Matagal ko na pong gustong gawin to, ngayon ko lang nabigyan ng pagkakataon. Tumanggo siya. At ngayon, ikaw na ang may kontrol kung paano mo ito hahawakan. Napaisip ako sa sinabi niya. Totoo, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, wala nang nagdidikta kung ano ang dapat kong gawin. Wala nang kumokontrol sa kilos ko. Wala nang tumitingin sa akin na parang wala akong halaga. Pero kasabay nito, alam kong may mga bagay pa akong kailangang ayusin. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon akong bumalik sa dati kong bahay. Hindi para makipag-ayos, kundi para tuluyang tapusin ang lahat. Kailangan kong kunin ang mga natitira kong gamit at harapin ang huling bahagi ng kwento namin. Pagdating ko sa mansyon, ibang-iba na ang itsura nito. Hindi na ganun kaayos. May mga bahagi na halatang hindi na naaasikaso. Wala na rin ang dating dami ng sasakyan sa labas. Tahimik ang paligid, pero hindi na iyon katulad ng dati na may yabang at kayabangan. Ngayon parang may lungkot na bumabalot sa buong lugar. Binuksan ng isa sa mga natitirang tauhan ng pinto. Halata sa mukha niya ang gulat nang makita ko, pero hindi na siya nagsalita. Tahimik lang niya akong pinasok. Habang naglalakad ako papunta sa loob, bumalik sa isip ko ang lahat ng alaala. Yung mga araw na tahimik akong naglilinis, yung mga gabing umiiyak ako mag-isa, at yung mga sandaling pinili kong magtiis kahit nawawala na ang sarili ko. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ako natatakot. Hindi na rin ako nasasaktan sa parehong paraan. Pagpasok ko sa sala, naandon si Doña Carmela. Nakaupo siya pero halatang iba na ang aura niya. Hindi na siya yung babaeng puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Celine, tawag niya, mahina ang boses. Hindi ako lumapit agad. Tinignan ko siya. Sinusukat kung anong nararamdaman ko sa kanya. Pero wala akong galit. Wala na rin akong gustong ipaglaban. Pumunta lang ako para kunin ang mga gamit ko. Sabi ko, diretsyo. Tumanggo siya.
Parang hindi na niya kayang kontrahin pa ang kahit anong sabihin ko. Celine, kung pwede sana, hindi ko na siya pinatapos. Wala na po tayong kailangan pag-usapan. Tahimik siyang napaupo ulit. Hindi na siya nagsalita. Hindi na rin siya sumigaw. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang walang kapangyarihan. Kinuha ko ang mga gamit ko sa kwarto. Hindi na ganun karami. Karamihan sa mga bagay na dala ko, naiwan na sa nakaraan. At marahil, doon na rin sila dapat manatili. Paglabas ko sa bahay, hindi na ako lumingon. Hindi ko na kailangan. Wala nang dahilan para balikan ang lugar na iyon. Pagbalik ko sa sasakyan, napahinga ako ng malalim. Parang tuluyan ko nang naisara ang pinto sa nakaraan ko. At sa pagkakataong iyon, sigurado na ako. Hindi na ako babalik. Hindi na ako muling papayag na mawala ang sarili ko para sa kahit sino. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ko. At hindi na iyon kailanman mababawi ng kahit sinong umapak sa akin noon. Lumipas ang ilang buwan matapos kong tuluyang iwan ng nakaraan ko. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako yung babaeng natatakot magkamali o yung tahimik na tumatanggap ng lahat ng sakit. Ngayon, mas malinaw na sa akin kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Mas naging abala ako sa negosyo ng tatay ko. Unti-unti niya akong binigyan ng mas malaking responsibilidad. Hindi dahil anak niya ako, kundi dahil nakita niya na kaya kong tumayo sa sarili kong kakayahan. Natuto akong makipag-usap sa mga tao, magdesisyon sa mahihirap na sitwasyon, at higit sa lahat, manindigan sa kung anong tama. Sa opisina, hindi ako tinatrato bilang anak ng may-ari. Tinatrato ako bilang isang taong may sarilong ambag. At doon ko mas napatunayan sa sarili ko na hindi ko kailangan ng apelyido o yaman para magkaroon ng halaga. Ang kailangan ko lang ay paninindigan at respeto sa sarili. Minsan, habang naglalakad ako sa loob ng opisina, napapansin ko ang mga empleyado na bumabati sa akin ng may respeto. Hindi pilit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo ko sa kanila. At doon ko naalala ang sarili ko noon sa mansyon, kung paano ako tratuhin na parang wala akong kwenta. Napangiti ako sa sarili ko. Malayo na ang narating ko. Isang hapon, habang nasa veranda ako ng bahay, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw, lumapit ang tatay ko at umupo sa tabi ko. Pareho kaming walang sinasabi sa simula, pero sapat na ang presensya niya para maramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Celine, masaya ka ba ngayon? Tanong niya, simple pero diretso. Hindi ako agad sumagot. Tinignan ko ang paligid, ang bahay, ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Opo, sagot ko sa huli. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil wala na akong kinakatakutan. Tumanggo siya. Yan ang pinakamahalaga. Tahimik ulit kami sandali. Pero bago siya tumayo, nagsalita ulit siya. Celine, hindi lahat ng sugat kailangang balikan, pero ang aral dapat dalhin ho habang buhay. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na po kakalimutan. At totoo iyon. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan ko nang tinanggap ang bagong direksyon ng buhay ko. Hindi na ako bumalik sa nakaraan, hindi na ako nagtanong kung ano na ang nangyari sa kanila. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil alam kong tapos na ang bahagi na iyon ng buhay ko. May mga pagkakataon pa rin na naaalala ko ang lahat, yung mga salitang tumatak sa akin, yung mga araw na pakiramdam ko wala akong halaga. Pero sa halip na masaktan, ginagawa ko itong paalala kung gaano ako katatag ngayon. Hindi ako nabuo dahil sa sakit, nabuo ako dahil pinili kong bumangon mula rito. At sa bawat hakbang ko ngayon, dala ko ang dignidad na minsang kinuha sa akin pero pinaglabanan kong mabawi. Hindi ko man inaasahan ang mga nangyari sa buhay ko, nagpapasalamat pa rin ako sa mga aral na dala nito. Dahil kung hindi ako dumaan sa lahat ng iyon, hindi ko makikilala ang tunay kong sarili. Hindi ko na kailangang patunayan ang halaga ko sa ibang tao
dahil alam ko na ito sa sarili ko. At sa wakas, natutunan ko rin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o estado sa buhay, kundi sa respeto na ibinibigay mo sa sarili mo at sa lakas ng loob na ipaglaban ito kahit gaano kahirap ang daan. At doon nagtatapos ang kwento ko, hindi bilang isang babaeng inapi, kundi bilang isang taong natutong tumayo, lumaban at muling bumuhay ng may buong dignidad.